Welcome back to Lisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. Ang topic ng video natin, messages from your person. So we have group 1, group number 2, and group number 3. Take what resonate with you and leave the rest. Magkakatambangan na channel ko na messages. And thank you everyone for watching this video. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos na ina-upload ko dito sa YouTube channel ko. And bago ka lang sa channel ko, definitely welcome ka dito. Hit like and subscribe and comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And comment kung bakit makulitan tayo. Dinamay ako. Oo, may usapan na tayo sa comments ha. Be respectful. And if gusto mo ng personal card reading, sama lang ako ng email sa email address ko na lisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, follow mo ako doon and DM me. Message mo lang ako. And if gusto mo mag-member sa Larissa Superstars, punta ka lang sa members only videos and then follow mo instructions doon. Thank you sa mga nag-members sa Larissa Superstars. Super na-appreciate ko yung support niyo sa channel ko. Malaking tulong sa akin na nag-member ka. And sa mga nagdo-donate sa channel ko, gusto ko lang mag-express ng gratitude sa inyo. Sa mga nagsasend ng mga stars or kung ano man sa channel ko, mga super chat, mga additional, ano mo yan? Mga pampakilig, kinikilig. Oo, nakakatuwa siya. Yes. Kasi, is a sign of love coming your way. Yes, sinasambot ko lang. May pagsambot. Oo, alam mo nung bata ako, hindi ko mag-basketball. Basketballista pala. Yes. Hindi ko mag-basketball. Yes. Position ko, center. Center. Bago ko pa ma-accept na center ako, ang tagal. Yes. Alala ko lang brad ko. Sabi niya, center ka. Hanggang di mo natatanggap na center ka, hindi kita ipapasok sa game. Pinaut niya ako sa game. Pinaupo niya ako doon. Chika ko lang ha. Sa basketball game, syempre may mga boys na may basketball games sa girls. Sa college to. So center yung role niya. Yun yung ginagampanan niya sa game or center siya. Gusto niyo ganun din ako. Sa center. Pag center ka, hindi ka tatakbo doon para kunin yung ball. So, ma-rebound. Yes. Grabe, rebound. Sa love, masakit na rebound. Pero yung ginagawa ko sa basketball game. Ano, pwede mo tingnan yung love as sa basketball game. Ano mo yan? Yes. Maging confident ka sa sarili mo. Yes. And stay centered. Stay centered. Kilala mo sarili mo eh. Alala ko lang brad ko. Varsity siya sa school. So, ako naman hindi varsity. So, nakatulong magkaroon ng mentor, coach. Kasi alam nila mas nakakaintindi sila sa game. Alam nila kung sa type of position. Personal lang, payo ko sa'yo. Kung may mga goals ka sa life, then so makakatulong siya maghanap ng coach, ng mentor, ang gagabay sa'yo. Kasi mapapabuti ka lalo mas mapapabilis, mas mag-grow ka. So sa basketball game, isa siya sa naging mentor ko. More yun sa sports fest ng college. And then, after ng sports fest, mga 6 months yun. Actually, DP ako doon. DP ako sa org. Wala siya position sa org. Yes, wala. Pero, dahil babae ako, lalaki siya. In a way, sinishare ko yung position ko sa kanya. Hinahayaan ko siya mag-manage. More sa mga boys. So, parang counterpart ko siya na lalaki. Kahit ako talaga yung VP sa org. Nung after ng sports fest, yung brad ko na nanalo siya MVP. Grabe no? MVP. So MVP nagturo sa akin sa basketball game. Siya most valuable player. Sa season na yun. Yes. And tatlo sa brads ko pumasok sa Mythical 5. Nakaiba na. Galing talaga sila mag-basketball, mga brads ko.
So yan, pinangko niya ako 5 minutes. 5 minutes ha? Tagal ng 5 minutes niya sa naalala ko. Galit na nga ako nun eh. Galit. Oo, galit ako. Isip ko, meron akong authority o override na sinasabi niya kasi akong BP. Pero no time na yun, syempre, alam ko mas expert siya sa akin. Kung ego ko susundin ko, pwede ko i-override na sinasabi niya. Wala siya magagawa kung gusto kong pumasok sa game. Kasi ako nga naman pwede mag-decide. Ako pwede magsabi kung sino lalabas ng game at papasok sa game. Then again, na-realize ko, kailangan makinig sa kanya kasi alam niya ang sinasabi niya. Alam mo yan? Meron siyang awareness, knowledge sa game. Alam niya yung makakabuti para sa team. So, pag isipin mo yung sarili mo, ipupush mo yung mga personal mong agenda. Pero pag inisip mo yung ikabubuti ng iba, then kahit sakit sa ego, mag-step back ka. So, yung ginawa ko, para lang sa team, mag-step back ako 5 minutes. And na-realize ko yung mga kailangan kong ayusin, baguhan. Ito pa lang ako nakapasok na naglaro. Share ko lang yun. Alam mo yun, may tinatawag kasing chika moments sa reading ko. Mabuti lang kita. Pag sa love, pwede mo na yun siyang tingnan as a game. Hindi man as a game na maglaro kayo ng person, hindi naman. Meron talaga siyang parang game, offense, defense, parang yun. And para ako mananalo ni person kung magtutulungan kayo. Alam mo yun, kung isipin mo na magkakampi kayo, hindi ito pataasan ng ego, magkakampi kayo, ginagawa niyo yung best niyo pareho, at pwede kayo manalo. Yes. Isa talaga nagka-clash, masculine, feminine, nagka-clash, nag-aawayan. Na-experience ko din yan. Sa game lang sa game. Pag tuminaw sa nakaraan galing dito, na-realize ko, ang laki nang naitulong sa akin ng mga small moments na yon. Naalala ko until now. Yung value ng pagkakaroon ng mentor or coach or taong gagabay sa'yo or magsasabi sa'yo ng mga mani-maning ginagawa mo or dapat mong gawin. Ang laki nang naitutulong niya. Sobrang nag-improve ako sa game dahil sa kanya. Sobrang. Dalawa niya ako ng maraming mga styles sa paglalaro, shooting, lahat. So, nag-improve ako talaga. Hindi ako nag-basketball ng ilang years, pero feeling ko skill na sa akin pa rin. Ano yun, hindi nawawalan skills. Medyo hindi ka nagagaling, pwede mo pinaractice, pero meron ka nun. Kung meron ka nun, alam mo yun. Hindi na kitang malalim dito. Hindi mo siguro MVP yung crush mo. Pero ikaw nakakaalam. So, tingnan natin. Mag-start ako sa'yo, group number 1. And thank you everyone for watching this video. Sana kuha mo messages na para sa'yo. Namaste. So, napili mo cards. 8 of Swords. 2 of Pentacles. Hindi kayo nakikita ni person. Kasi may takip sa mata. Impossible. Ganda eyes mo. Kung ex mo itong tinatanong mo, then pareho kayong busy sa time na to. Pareho kayong nagpo-focus sa kanya-kanyang mga priorities. Walang makitang future sa connection. Baka nangangapa sa dilim. Focus mo more, kumita ng pera talaga, maging ayos ang life mo. Whether sa time na to, na tamaan ka talaga ng mga nangyayari sa life, like financially, na hirapan ka. Hindi mo lang kung paano ka babangon. Parang feeling mo, natrap ka na sa ganito klaseng buhay na nagtatrabaho, kumikita, bumibili ng konti, kumakain, tulog, trabaho, kumikita. Parang paulit-ulit lang siyang cycle. Nakita ko yung Pentacles card to nang nagpa-perform. Nagpa-perform ka naman pagdating sa work, masipag ka talaga. Pero feeling mo lang, yung parang energy lang niya, kahit anong effort na binibigay mo, parang kulang pa rin. Kung ganito nararamdaman mo sa work, then possible ganito din nararamdaman mo sa connection. Nagpapagod ka pero wala ka nakukuha pa balik. Parang walang reward na dumarating. Tatlo lang. Ano yung mga naaalala ni person sa'yo? Anything na naaalala niya sa'yo? Naalala niya sa'yo? Bigyan ka niya ng heartbreak. Kapag natin pag-usapan ng mga cards,
bigyan kita ng song. Kay Jisoo and kay Zayn, Eyes Closed. Bigyan kita ng isa. Ain't nobody perfect, but it's all good. The past can't hurt us if we don't look. Let's let it go. Better if we fall in love with our eyes closed. Nagkatay na cards dito. Mara tanungin, ano yung mga naaalala ni person sa'yo? Diba? Hindi ko naalala ni person ikaw sa person magaling sa isang skill. Like, kung magaling ka kumanta, siya naalala ka niya. Like, kung magaling ka talaga kumanta, or may skill ka na pwede mo pagkakitaan, or may skill ka talaga na nag-generate ng pera, or may side hustle ka. Yun na talaga. Meron kang side hustle, may double job, or naalala ka niya na hindi ka lang nag-work sa isang trabaho, meron kang ginagawa after ng work, or meron kang inaasikaso after ng work. Ngayon kung may business ka, di naalala ka niya as isang tao na masipag talaga. Magdala ko ng messages sa number 1 na card. Magician card. Ano yung naaalala niya sa'yo? May sabihin siya, anything, ano yun? Bakit ka ba lagi pa? Hindi isang beses. Lagi. Lagi nagsiselos. Ako hindi ako selosa. Iba-iba ang reaction ng tao pa nagsiselos. Ako pa nagsiselos, hindi ako nagsasalita. Ako umiimik. Dahil tatanong. Yung reaction ko. Yung pagsiselos ako ng katanong, hindi ako nangungulit, hindi ako nag-uusisa. Silence lang talaga. Nawawala yung care ko. Hindi ako nang aaway. Gusto ko i-remove na agad yung sarili ko. Yung reaction ko. Gusto ko tanggalin yung sarili ko sa connection. Pag nagselos lang ako, ganun. So, mas maganda pa yung mga normal na reaction sa pagsaselos at galit, diba? Alam mo yan, na tinatanong, kasi ba pinagsaselosan mo? Bakit ka ba selos ng selos? Na-assure lang kita, pero love kita. May mga times na pinagselos ka niya. The world card, mayroon kayong shared success. Like, let's say lang, bumuo kayo ng isang project together, or isang business together. Nagtulungan kayo, and nagkaroon ng success. So, naalala ka niya as isa ka sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay siya na person, naging maayos yung ginagawa niya. Nag-inspiration ka niya sa ginagawa niya. Naalala si person milestone sa relationship, like monthsary, mga ganon, or anniversary, or birthday celebration, na shinare niya sa'yo. So, napag-aralan, pag nakasama si person sa isang celebration, na isang milestone, or birthday celebration, naalala ni person birthday mo. Gusto niya sabihin sa'yo, na-assure ka niya palagi. Willing ako magsakripisyo para sa atin. Habang tumatagal, lalo kong nakikita na mabait ka. Nakaban ako dito kay person. Parang maiyak na si person ah. Ano mo yan? Kasi akta niya, mabait na person. Naka-guilty yun. Diba? Tingin ko, nababait na siya sa'yo. Wala talaga siya masabi sa kabaitan mo sa kanya. Pag pumikit ang mata niya, naalala niya talaga yung mga ginawa mong mabuti sa kanya. The world card yan ah. Ito yung separate mo yung sarili mo sa ibang tao. Medyo nasa-separate ka niya sa ibang tao. Kasi kung ano yung nagawa mo para sa kanya, umaangat. Pakaramdam ni person, tinulungan mo talaga siya, and nagsakripisyo ka para doon sa success na yun. May pinagsamahan kayo ni person, nagtulungan kayo. Pwede kayo naging part ng isang team, or ng isang project, or nagka-work kayo before, pwede rin. Or pwede nagsama lang kayo, or nagkasama kayo. Yung partner mo ang person, then talaga maalala niyo yung kabaitan mo kung nakasama ka niya na matagal. Like nakasama ka niya sa bahay or nakasama ka niya sa isang place. Marami kasing pwedeng sitwasyon, alam mo yun. Napakarami.
more na nakaka-feel ako ng energy na inaalagaan mo si person or tinutulungan mo siya or concern ka sa kanya. Kung may kailangan siya, nag-upload ka ng tulong, nag-extend ka ng help, or ikaw yung person na natatakbuhan talaga ni person. Sa dami-dami ng tao sa mundo, pag sinabing lifeline, ano mo yun? Call someone, pero ikaw ikaw tatawagan yun. Saka sa mga tao na isip niya na kahit anong mangyari, alam niya hindi mo siya bibigoin, hindi mo siya, kumbaga, pababayaan. Martin niya mabait ka na person. Then, sa Hierophant, card to ng paniniwala. Natutuwa siya sa mga paniniwala mo. Ngayon kung magkaiba kayo religion, may respect siya sa religion mo. Meaning, kung magkaiba kayo ng religion, naintindihan niya kung ano yung mga paniniwala mo. Iyon ang paniniwala mo. Ayaw niyang baguhin yung mga religious na paniniwala mo. Kung mayroon ka mga pinaniniwalaan na kakaiba sa paniniwala ni person, nirespeto niya yun. Piling isa kang taong maka-Diyos, or sabihin natin na religious, yung sa iba sa niya spiritual. Feeling lang ni person, spiritually connected siya sa'yo. Imagine niya, sa nakaraan na, parang asawa ka din talaga niya. Pwede tatawag ka niyang asawa. Kung hindi niya bang binabanggit sa isip na niya asawa ko. Ano mo yun? Ito asawa ko. Hindi niya binabanggit na, pero sa isip na, ikaw nakakaalam. Pwede na pagkamalang ka di asawa niya. Ano pagkamalang ng ibang tao magkarelasyon kayo? Pag-aralan. Kung hindi kayo magkarelasyon din, naalala niya na pagkamalan na magkarelasyon kayo. May nagtanong sa kanya, nakarelasyon mo ba siya? May naalala lang siya na may nagtanong sa kanya kung sino ka sa kanya. Mga taong curious, possible, or mga tao na nakikita kayo magkasama. Kaya kikita ng mga tao na may something sa inyo. Pwede ito mga kasama nyo na mismo, like kung magka-work kayo, napapansin yung mga ka-workmates nyo, meron kayong kakaibang chemistry, sweet kayo sa isa't isa. Hindi nila maipaliwanag kung bakit nakaka-feel sila ng or may sweetness sa inyong dalawa. Or para kayong couple gumalaw, para kayong mag-partner. Like mag-partner talaga kayo sa isang work project or nagkasama talaga kayo ni person sa isang event. Like nag-duet kayo. Ba yung song mo nga dito, duet eh. Kumanta kayo, magka-duet, or kumakanta kayo talaga dalawa. Or nag-perform kayo magkasama, like yung mga nagsasayaw. Or pwede din sa banda, diba? Pwede din. Or pwede din sa mga online games, yes. Parang magkasama kayo sa game. Marami mga sports na may babae, lalaki magkasama. More lang, para kayo nag-pair up, nag-partner, nag-duet, or nagkasama. Kaya siguro yung song mo, duet. Para kasi kayong couple or duo, naalala ka talaga ni person as ka-partner niya, ka-duet niya, or ka-team niya, or more ka-partner lang niya. Kahit magkaiba kayo ng mga paniniwala, magkaiba kayo ng kinalakihan, medyo malayo sa pakiramdam ni person, ang layo ng dating. Pero hindi kayo pareho ng background. Pakiramdam ni person, mabait kang person. Galing sa magandang pamilya, maayos sa pamilya. Pakiramdam ni person, mayroon ka manners, matalino ka. And may pagka-leader ka din. May authority. Sa Hierophant yan ah. Nakaka-piece person sa'yo na para ka din leader. Pag nagsalita ka, gusto din niya nakikinig sa'yo. Yes. Hindi niya mapaliwanag niya sa sumusunod siya sa'yo talaga. Ayaw mong ipakita talaga matalino ka. Pero parang ni person, napakatalino ng person. Ngayon, mag-add ako ng dalawang messages sa
Kinakabahan ako sa message. Messages si person. Ako na lang. Sabi sa kinakabahan ako. Ako na lang ang piliin mo. Baka ibang pinili mo. Kasi three of swords card yan ng third party. Ngayon, kung ex mo na siya, may partner ka na ngayon, okay lang. Ex mo na siya, diba? Ganun talaga. Think ko lang, may something sa choice. Or doon ni person, hindi mo siya kayang piliin. Nahirapan kang piliin siya. Or pabaliktad, nahirapan siyang piliin ka dahil sa magkakaibang values or kinagisnan or pakiramdam ni person. Magkaiba talaga kayo ng field, magkaiba kayo ng direction. More lang magkalayo, magkaiba. Parang ito yung magkasundo kayo, magkoconnect ka emotionally, pero yung realidad ng buhay nyo, magkaiba. Like example, gusto mo yung person, pero ayaw mo magkaanak. Yung person, gusto ka, pero gusto niya magkaanak. May nagko-conflict. Babanggaan yung mga gusto at mga paniniwala. Kahit gusto niya naman yung isa't isa. Ngayon, tingnan natin to ha. Talikod pa lang haba ng message. I am always here to love and support you. Kung nagkawali kayo ni person, always naman susuportahan ka niya kahit nasa malayo siya. Like, kung anong ginagawa mo sa life, and kung nakikita niya yung ginagawa mo, deep inside, nagsasend siya ng loving energy papunta sa'yo na sana magtagumpay ka sa mga ginagawa mo sa buhay. Kung ito na lang paraan para makabawi siya sa'yo, pinapanalangin niya na maabot mo yung matataas mong pangarap. Kung marami ka pang gustong gawin, like mag-aral pa, mag-travel, mag-abroad, sana makuha mo lahat yon. And kung sama na talaga siya sa nakaraan, then ang hiling niya sana makahanap ka ng person na magmamahal sa'yo. Yung sana mapili mong person, mamaling ka talaga. Hindi ka sasaktan or hindi ka bibigyan heartbreak. Kung siya yung nakagawa ng sa'yo, alam niyo, deserve mo ng someone better sa kanya. I-add ko yung last message sa dulo. Bigyan mo na kita dito ng zodiac signs. And then, letters. Sumagat tayo ng zodiac sign. Taurus. Aquarius. Libra. Sagittarius. Scorpio. Okay, add pa akong dalawa ha. Gemini. And yung last one, Virgo. Okay. So, meron tayo dito 6 messages, 7 zodiac signs. So, mag-add tayong isang message mamaya. So, 7 messages, 7 zodiac signs. 7-7. Maganda ko letters sa DQ. Nice ko yun. DQREC BTN PO VAJL PO O. Magalang person ka. Bigyan ka angel number. 5154. Sumalaga dito Libra. Number 1. Letter P. Letter O. Yan. Ito message na to, habang tumatagal, lalo kong nakikita na mabait ka. Dahil messages from your person to, always naman ang focus natin, yung messages na na-channel natin. Let me know na lang sa comment kung anong messages na nag-resonate sa'yo. Sa reading na to. Bigyan kita ng isa pang message. Tingnan natin na. Bago natin i-close sa reading group 1, ano yung
hahabol na message sa'yo ng person na to. Hahabol lang niya sa'yo. Ano kaya to? Tayo rin. Tayo rin sa dulo ang magkakasama. Naniniwala ka ba na sa dulo kayo ni person magkakasama? Bigyan lang kita ng message na sa'yo. Let me know na lang sa comment kung nag-resonate ka sa reading natin. Close ko na reading dito, group 1. And gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa lalisataro@gmail.com or pwede mo din kong i-message sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you, group number 1, for watching this video. Sana ko mga messages na para sa'yo. Punta na ako sa next group. Thank you everyone for being here. I'll see you again on our future readings. Namaste. Pinili mo 8 of Pentacles and the Tower. Masipag ka na person, matyaga, and hindi masyado mareklamo sa trabaho. Pag kung may reklamo man, sinasarili. Possible matagal ka na talaga na nagtatry mag-ipon. Napunta tayo sa pag-iipon. Pwede gusto mo makaipon. Kinakabahan ka sa future na paparating. Trigger warning. Possible, nagkakaroon ka ng overthinking or anxiety. Medyo malalang anxiety or overthinking. Like, parang nagpapanik. Tower kasi nandito. Tower kasi mga pangyayari hindi ka handa. And ito Pentacles, nag-effort ka. So, dating sa akin, nag-effort ka na iwasan mangyari yung mga bagay na hindi maganda. Ibigay ko lang, yung anxiety, hindi mo siya kaaway eh. Yung anxiety, isa siyang emosyon na pag ginamit mo siya ng tama, mapapabuti ang buhay mo. Kung nakaka-anxiety ka sa kaperahan, then may kailangan tingnan doon. Hindi ko lang anxiety, tinutulungan tayo para malaman kung ano yung mga bagay na kailangan pa natin talagang i-work or kailangan natin bigyan pansin. So, di siya bad. Pwede natin pag-aralan kung bakit tayo nag-overthink or nakaka-anxiety sa mga particular na bagay. Hindi tayo nakaka-anxiety sa lahat. May mga particular lang na mga sitwasyon na doon tayo nakaka-anxiety like sa trabaho, sa relasyon, sa kaperahan. Yung pag-aralan bakit. Kung gano'n ang nangyayari sa'yo, pag dumarating yung mga pagkakataon na kinakabahan ka, natatakot ka, yung mga negative emotion, pwede mo question sa sarili mo, bakit? Why? Para malaman mo kung siya possible nang gagaling. Marami ka na siguro na pagdaanan talaga na mahirap, lalo na pagdating sa pagtatrabaho. Malakas ang dating mo kay person, kay tower. Mga pagkain. Pero ayaw mo yung feeling na may kahawig ka talaga. Na-appreciate mo kung may kahawig ka, pero feeling mo gusto mo pa mag-stand out, maging original, authentic, or gusto mo yung feeling na makilala ka dahil ikaw ay ikaw. Ayaw mo may compare ka. Possible issue mo comparison. Ayaw mo feeling na i-compare ka sa iba. Ayaw mo sabihin na kawig mo si ganito, kamukha mo si ganito, or gusto mo mag-stand out na ikaw is nag-iisang ikaw. Naging isa ka din tao na very possessive, may tendency maging very controlling. Pagdating sa love, ay may feeling na mayroong threat or mga taong aagaw sa person mo. Pwede mabait ka, pero grabe ka magalit. Tingin ko lang, parang kang silent and strong at the same time. Alam mo yun? So, marami kang mga silent battles na hindi mo sinabi sa ibang tao, sinarili mo lang. Dumaan ka sa problema na kapag work ka pa rin.
nagka-tower ka, problemado ka sa pamilya, pumapasok ka sa trabaho, or may problema ka sa love life pero nasa opisina ka pa rin. Diba? Kahit nagka-tower ka sa buhay mo, nagkakaproblema ka, tuloy-tuloy ka. Ngayon, kung nag-resonate ka sa reading, sa mga sinabi ko, then pwede mo i-claim ito reading mo. Ang goal ng reading natin, bigyan ka messages galing sa tao na pinakamamahal mo. Ngayon, kung di mo siya mahal, pwede ka lipat, lipat sa ibang group. Then, kaya hindi ka pa sure kung love mo talaga yung person. Like, may part sa'yo nag-iisip kung love ko ba talaga siya, or nako-question mo pa yung feelings mo. Bigyan ka ng messages sa bigyan muna kita ng 3 cards. Angel guys and spirit guys, help me channel the messages with certainty and clarity. Ano yung naaalala ni person tungkol sa'yo? Yung 5 of Cups, card to ng regret, card din to ng grieving. Example, kung mayroon kang pet na nag-pass away, na naalala ni person na nakita ka niya sobrang nalungkot sa pagkawala ng pet mo. Or pwede din to family member, or kung may mga family members ka na apektuhan ng power. Meaning, pwedeng may mahirap na nangyari sa life mo and may yung grieving na nangyari. Like na-witness si person, dumaan ka sa trahedya, parang dumadaan ka sa problema mabigat. Nakita niya. Kita ka niya talagang nalungkot, umiyak. Pero alam niya, sobrang lungkot mo. Manaalala ka niya na dumaan ka sa napakabigat na pagsubok talaga. Mabigat. Hindi lang siya simpleng problema. Tower talaga siya. Ano sample ng mga tower? Sakuna, mga gana. Or natural disaster. Pwede din siyang pagkawala ng mahal sa buhay. Mga ganon. O sa mga reading na to, hindi ko ipipredict sa messages from your person. Ang tinatanong natin dito, naaalala niya tungkol sa'yo. So, mga bagay ito na nangyayari na. Disclaimer ko lang yun. Set ko lang intention na binabagit ko yung mga salita na yun. Ibig sabihin, yung mga bagay na yun, nangyari na. So, naaalala ka niya na dumaan ka sa mga mahirap na problema. Like, kung meron kang bahay, nag-iba yung bahay dahil sa bagyo, mga ganon. Or, meron kang business sa bankrupt, mga ganon. Or, nag-work ka sa isang company, then bigla kang tinanggal. Bigyan na kita mga sample ng Tingon Tower. Para lang siya mahihirap na pagsubok, napili mo sinusubok ka ng tadhana. So, naalala ka niyang naging matatag sa gitna ng mga trahedya. So, mag-time message na sa'yo. Nahangaan ka niya sa pagiging strong mo na person. Na kahit dumadaan ka sa sarili mong problema, nakakatulong ka pa sa iba. Ano gusto niyang sabihin sa'yo? Ang swerte ko sa'yo. Feel ni person, swerte siya nakilala ka niya. Swerte siya na pinansin mo siya. Swerte niya na pinansin mo pa siya. Swerte niya, nagbigay ka oras sa kanya, busy ka. Think ko, parang daw ni person, swerte niya talaga na natagpuan ka niya. Kasi dami naman tao sa mundo. Ang dami pwedeng piliin na kausapin, kilalanin. Matutuwa siya na napalapit siya sa'yo. Baka na lang yung isa kong tao na ang ganda maging kapareha. Na wala na siya mahihiling yun. Masipag ka, matatag ka sa gitna ng pagsubok, and kahit nahirapan ka, bumabangon ka para sa mga taong mahal mo. Ang tahimik mo, hinaharap mga problema, malakas silang pananalig mo sa Diyos, or
more on strong na energy mo. Baka may swerte ka. Swerte siya sa'yo. Tingin ko rin swerte talaga siya sa'yo. Alam mo yun. Itong second message, tingnan natin na. Swerte ka ba sa kanya? Tingnan natin. Natin itong second message. I can't lose you again. Kung binigyan mo siya ng second chance, inisip niya na hindi niya pwede itong i-take for granted. Kasi swerte na nga siya sa'yo Swerte na siya na ikaw ang partner niya. Swerte niya bigyan mo nga siya ng second chance. Ayaw niya yung feeling na magkakalayo kayo ulit. Mayroon ka siguro nagawa or ginawa na parang ni person pag nawala ka, wala ka nang mababago sa buhay niya. Parang baka lang takot siya na iwanan mo siya. Or totally ayaw mo na sa kanya. So ngayon dito sa second card, 8 of Wands, card to ng communication. So naalala ka ni person, lag kayo nag-uusap, or lag kayo nag-chat, ay yung mga usapan nyo sa, kasi online, alala niyo yung mga messages na sinsend nyo sa isa't isa. Alala lang yung mga pag-uusap niyo. Mga words na yun na binanggit mo sa kanya. Namiss ka niya talagang kausap. Gusto ka niya ulit makachat. Or may message talaga siya dito na sasabihin niya sa'yo in person. Like personal, maririnig mo sa bibig ni person. Wala naalala ka niya na magaling ka magsalita. Magaling ka sa pagsasalita, like pronunciation, or may authority sa voice mo. Kung salita ka, napapawaw talaga si person. Kung sa tao na matalino or articulate, yan, mga matatalinong tao, magaling kang magpahayag ng mga gusto mong sabihin. Naalala ka niya isang speaker. Parang may energy ka ng isang speaker. Nagsasalita ka sa harap ng mga tao. Parang may power sa voice mo. Yung voice hindi yung more singing more speaking voice. Yung speaking voice, yung parang nagsasalita lang. Ngayon, magdada ko ng dalawang messages. Ano yung mga gusto niya sabihin sa'yo? Pagkausap kita, sumasaya ako. Pagkausap kita, sumasaya ako. Yes, may mga tao talagang ganun. I mean, may mga tao na pagkausap natin, masaya talaga tayo. Yes. Masaya lang. Ko, nag-enjoy talaga si person kausap ka, mapa-online man, mapa-chat, or mapa-personal. Masaya siya pa ikaw kausap niya. Close kayo. Pwede kasi kayo magkarelasyon talaga, or crush ng isa't isa. Matas dito, crush ng isa't isa, magkarelasyon kayo, ano kaibigan kayo na sweet sa isa't isa. Meron pa yung level ng connection. Meron. Kung hindi na kayo masyado nag-uusap, then napansin ni person na iba yung pakiramdam pag ikaw kausap niya. Iba yung saya niya pag ikaw yung nag-chat. I-chat mo na, ba't kasi ayaw mo? Sinidit ko. More lang ito, masaya siya na nakakausap ka. And wish niya, mag-usap pa kayo ng marami. Karoon kayo more time mag-usap. Ngayon, itong isang message. Tignan natin to Wala akong ibang gusto. Ang swerte na niya, masaya siyang kausap ka, wala siyang pakialam sa ibang tao. Basta ikaw lang kausap. Parang ito yung nakarelasyon mo crush mo. Parang ganun yung energy niya. May pag-aralan. Baka crush mo kasi tinatanong mo
Kaya ganito ang pakiramdam ko sa reading. Parang ang energy niya, nakapokus lang talaga attention mo sa isang tao. Na wala ka nang pakialam sa, wala ka nang pakialam sa ibang tao. Siya lang yung iniisip mo, nakikita mo. Yung ganong energy niya. Malapit na siya sa admiration, tinataas mo yung person sa pedestal, or obsession, malapit na siya doon, malapit na energy, malapit na doon. Tingin ko lang, si person, kung crush ka niya, wala talaga siya ibang gusto. Kasi kung crush niya, pag-aralan. Ngayon dito sa Eight of Cups, card to na walking away. So naalala ka ni person laging naglalakad, punta-punta ka kung saan-saan. Or like kanya nakikita naglalakad and susundan ka niya. Or lagi mo nakikita sa likod mo si person. Yun na yun. Like pag lumingo ka na sa likod mo siya, bigyan lang kitang sample kung ano sa tingin ko yon. May mag-add tayo ng dalawang messages yun sa'yo. And then, bago ko i-close sa reading, mag-add pa ako ng isa. Anong gusto sabihin sa person? Ikaw ay napakagandang pagmasdan. Nagmamasdan ka niya sa malayo. Hanggang tingin na lang si person. Makaawa si person, hanggang tingin na lang. Ikaw ay napakagandang pagmasdan. Clue na si person, yung person na yon. So, ang clue kay person, lagi nakatingin sa'yo. Lagi ka tinitingin. Or hindi makatingin sa'yo. Isa kasi pag nagagandahan tayo sa isang bagay, ano mo yun? Ang sinayari niya pagka-sure sa tabi ka makatingin. Nailang. Kaya pag nakatalikod na lang, sa titingnan. Hindi natin ito isang message siya. May kasya yun. Gusto kong maging partner ka. Alin na sa mga messages na binigay ko, ang pwede mo marinig galing sa bibig ni person. Pag-aralan. May mag-add ako ng zodiac signs. Cancer. Sagittarius. Pisces. Aries. Libra. Gemini. And yung last one, Aquarius. Okay, so may letters na tayo. N, R, X, U, E, M, S, H, D, I, J, K, Y, G. 6116. Bigyan kita ng song. XB. XB. Hulaan mo. Sing-sing. 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 Ulit-ulit. Bigyan kitang Liza. Ako ay laging lamang naririto kahit na nahihirapan ng sarili ko ay handa kong maghintay yay, kung kailan ibibigay yay, pero kung di man para sa akin ito kahit na anong mangyari ako'y naririto. Sabi niya handa akong maghintay, ako siya maghintay. Pagtila kita. Maganda ko sa pa-message ng close ko na reading. Thank you everyone for watching the video. Let me know na lang sa comments kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa lanisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lanisa Tarot. Bigyan kita ng isa pang message. Huwag ka sana magbago sa akin. Wish lang niya, kung ano man ang mga dadating sa future, huwag ka sana magbago sa kanya. Or wala siguro akong add sa reading, group number 2. And thank you everyone for watching this video. Sana nakuha mo messages na para sa'yo. And I'll see you again, group 2, on our future reading. Namaste. King of Cups and Three of Cups. Kasi isa kang tao na very loving,
Possible maraming tao na interesado sa'yo, crush ka nila. Taong in love sa'yo. Ano siya yung person isip mo Napakita nila sa tao na may big heart, pinapagaan mo yung mga bagay-bagay. Kahit mahirap yung nangyayari, may paraan ka para gawing lighthearted yung sitwasyon. Kumbaga pagaanan. Kung si dumadaan yung pamilya nyo sa mabibigat na pagsubok, gumagawa kang paraan para hindi mo walang pag-asa yung mga kapamilya mo. Napagiti mo sila, nakausap, minomotivate. And kung very spiritual or religious ka na person, then binibigyan mo sila mga payo. More lang, pinapagaan mo yung mabibigat na sitwasyon. May superpower ka na mag-vibe sa energy ng love or joy. Saya kang kasama and nakakatuwa kang kausap. May possibility na madali kang makagaan ng loob. Marami kang nagiging kaibigan kahit saan ka magpunta. Marunong kang makisama. Madali kang mag-adjust sa mga bagong environment. And hindi ka talaga nagpupush ng mga tao palayo. Or welcome mo yung mga tao sa buhay mo. Hindi ko ang energy mo very friendly. So pag tinanong yung mga girls, sinong mabait dito, sinong gusto nilang kaibigan dito, possible mabanggit nila yung pangalan mo. Ay maraming mga tao na nagsasabi ng pangalan mo kahit wala ka. Or pag wala ka, hindi ka na nakakalimutan binabanggit-banggit nila yung pangalan mo. Ating mga card mo, isa kang tao maraming kakilala, maraming taong natutuwa nandito ka sa mundo. O celebrate ka. O marami ka talagang tao na mga nakasalamuha, nakasama, well-known ka, popular, or maging kilala kang person. Marami tao na magmamahal sa'yo. Kung hindi man romantic love, platonic love, madaming tao na nakaka-appreciate ng love na binibigay mo. So very loving energy. Ngayon, dahil messages from your person to, syempre, may person ka na tinatanong. Bigyan kita ng 3 cards bago tayo kumuha ng messages. Tingnan natin dito, ano yung naaalala ni person sa'yo? You have to use your intuition sa reading natin. Bigyan kita ng nakikita ko. Tingnan natin na. Angel guys and spirit guys, help me channel the messages with certainty and clarity. Maganda ang 3 cards. 3 lang. Naaalala niya sa'yo. Naalala ni person sa'yo. Ang judgment card ito ng spiritual awakening. Wala siya parang tulog nagigising. Or nakatulog na isa. Anong naalala sa'yo ni person? Naalala ka niya nung natutulog ka? Or may isang pangyayari na nagkaroon kayong pagkakataon matulog sa isang place. Like, ano mga sample nito? Like, camping, yan, camping. Kung hindi man kayo magkasama, kasi nasa isang place kayo na camping, or retreat, mga retreat, team building, yan. Yung mga overnight stay. So, pinaalala ka ni person na nagstay sa isang place doon kayo para natutulog. Naalala ka lang niya more about pagtulog. Pero ito lagi niyang sinasabi sa'yo, natutulog na ako, tulog ka na, sleep na ako. More something sa pagtulog. Or kung magkarelasyon kayo, lagi talaga kayo nag-uusap bago matulog. Or naka-video call bago matulog. Aba, tulugan, hindi na kayo tutulog. Person ko nga.
Pinagaganda siya sa'yo kahit makikita ka niya natutulog. Hindi nga relax na relax ka habang tulog. Pag-aralan. Ang boss sleepers na nakakaantok. Malumanay, nakakaantok. Kaya natin na, agad ako ng messages ni person. 7 na lang to eh. So lahat ito dito sa group number 3. Iniisip din kita. Kung tinatanong mo lang, iniisip kaya niya ako? Yes, sagot ko. Kaya natin ito isang message siya. Ang sweet and caring mo sa akin. Naalala ni person yung naalagaan mo siya, nakatulog siya. Pwede mo pag-aralan something sa sleep. Kailangan mo siguro na more pahinga, more matulog. Or matulog ka din minsan. Magpahinga minsan. More lang rest. Magpahinga. Ngayon tong Knight of Pentacles, card to ng pagtatrabaho, long-term gratification, long-term goal, commitment. Alala ni person, nagko-commit ka sa goals mo. Naalala ka niya nung sinasabi mo sa kanya yung mga plano mo sa future. Or pinag-aaralan mo yung gagawin mo sa future. Kung pupunta ka ba dito or dito. More lang, sinasabi mo yung plano mo sa career kay person. So naalala niya yung mga pinag-usapan niyo about work, mga goals sa life, may ito trabaho. Naalala siya sa'yo tungkol sa mga goals mo. Pwede na i-share mo sa kanya yung goal mo. Or tinanong mo siya tungkol sa career. Or may pinag-usapan kayo about trabaho. Kasi ba alam ni person yung pangarap mo talaga? Or feeling ni person, napapagod ka din magtrabaho sa work mo ngayon, ang gusto mong mag-try ng ibang direction. May lang, naalala ni person yung mga usapan niyo tungkol sa work. Kung nagkasama kayo sa work, din naalala niyo yung mga moments na magkasama kayo sa trabaho. I am busy, but you're always on my mind. Possible si person very busy na person. And ganun ka rin. Naalala ka pa rin yun. Gusto niya sa'yo yung magaling kang gumawa ng plano, magawa ka action talaga. And determinado kang abutin yung mga pangarap mo. Alam niya na pag gusto mo tag isang bagay, gagawa kang paraan makuha yun. Gagawa ako ng paraan na makasama at makausap ka. Marami similarities sa ugali, sa character. Kasi nakikita ka niya gagawa kang paraan. Ganon din si person. Gagawa din siyang paraan. Possible, willing kayo mag-effort. Willing siya mag-invest sa connection. Kung nagka-iba na kayo ng tinitirhan, magkaiba na kayo ng lugar, or magkalayo kayo, iisip si person ng paraan para mag-connect ulit kayo, magkasama ulit. Possible na hanap ni person kung saan ka nagtatrabaho, saan ka nakatira. Gusto ko niya makita talaga. Looking forward siya sa pagkikita niyong dalawa. Ngayon, kung tugang malayang person, nang gumagawa siya ng paraan para makabisita or makapunta sa'yo. Marlampuntahan ka. Yung si Queen of Wands nasa meeting. So, naalala ka ni person as passionate person. Naalala ka lang niya as maayos. Nakita ka niya just sa best. Alam mo yun, parang wala si sa work, nakita ka niya nag-dress up. Nakita ka niya sa kakaibang style. Alam mo yun, minsan sa office ganyan na. May mga events, like, may mga pageant, alam mo yun, may mga events lang sa opisina na magde-dress up kayo. Kasi ba naaalala ka ni person doon sa sinuot mo? Or naalala lang niya yung itsura mo? Parang picture perfect sa paningin niya. Or naalala niya yung moment na kasama ka niya yung itsura mo ng time na yon.
kailangan ng tiwala sa relasyon. Pakiramdam ni person, kailangan niyo mag-trust sa isa't isa. Kahit magkalayo kayo, magtiwala kayo na pwede naman mag-survive yung connection kahit magkalayo. Pwedeng feeling mo marami nag-chat kay person, marami nagme-message sa kanya, or kung sino-sino kinakausap mo. Competitive si Queen of Wands, so pag-aralan mabuti. Ang message niya sa'yo, kailangan ng tiwala sa relasyon. Yes. Ako din, naniwala din. So, try to mag-trust ka sa akin. Kahit malayo ako, magtiwala ka sa akin. Parang yun yung message niya. Tingnan natin itong isang message. You bring peace to my life. Nagsislow down si person. Kung very workaholic si person, pakiramdam niya sa tabi mo, nag-stop lahat yon. Meaning, nagpapaalala mo sa kanya na yung mga magaganda, yung mga moments na magaganda, nasa present. Possible kasi si person more laging busy, laging nag-work, laging nag-iisip ng future, laging gumagawa ng paraan, ayusin yung kaperahan. May lang isa siyang taong focus sa pagtatrabaho. Pakiramdam ni person, pag nasa tabi ka niya, or magkasama kayo, nawawala yun. Parang nag-slow down siya ng konti. Ito yung slow living, ang pakiramdam ni person. Parang enjoy lang siya sa moment pagkasama ka niya. Isinasantabi niya muna yung mga problema sa trabaho, kung ano man yun, iniiwanan niya muna. Pagkasama ka niya, tinatanggal niya sa isip niya ibang mga bagay. Mer gusto lang niya mag-focus sa'yo. Maganda ko zodiac signs. Maingay yung dogs. Isa ka bang fur parent? Naalala ni person maili ka sa pet. Magkatay ng mga zodiac signs. Aquarius. Cancer. Sagittarius. Leo. Capricorn. Okay. At pa tayong dalawa. Libra. Okay. Nice ko lang. And last one. Pisces. Okay. Magkada ko ng letters sa P, D, C, W, R, F, H, U, G, L, N, E, S, J. Hug. Bigyan kita ng angel number. 1, 4, 5, 2. 1, 4, 5, 2. Okay. Bago ko bigay yung last message, bigyan ka ng song. Yakap. Ni Zach. Tabudlo. Mahirap to. Medyo pause ako. Try natin to. Bigyan ka ng konting lines lang ha. Yakapin mo ako ng mahigpit, huwag ka nang bibitaw, kahit saglit. Ikaw lang mahal, naghintay ng matagal, ikaw na aking pinagdasal. Tapos no, lalaki kumanta no. Pamagitin lang kita. Yakapin mo ako ng mahigpit. Tingnan natin last message. Sana nakuha mo messages sa para sa'yo. Group number 3. Let me know na lang sa comment kung saan part ka nag-resonate. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for watching this video. Tingnan natin yung last message niya sa'yo. Yakapin. Na LSS pa, no? Tingnan natin to. Tahimik lang ako minsan. Isang sign na ito yung reading mo. Kung yung person na tinatanong mo sa reading, medyo tahimik. Talaga. Pero binigyan kita ng mga messages dito. Group number 3. Masiguro ako as sa reading. Thank you everyone for watching this video. Sana nakuha mo messages na para sa'yo. And I'll see you again on our future readings. Namaste.